Ang bayan ni Juan ang isa sa top producer ng tubo sa buong mundo na ginagawang asukal. Kaya wag nang magtaka kung bakit likas na matamis ang dila natin. Mahilig tayo sa mga pagkaing matatamis. Mula sa iba't ibang kakanin hanggang mga putahing pang-ulam. At syempre, mga minatamis at candy. Ang pagkatamis-tamis na sinambong ng San Ildefonso, Ilocos Sur, bukod sa pagluluto habang nakababad sa kumukulong sariwang katas ng tubo, Yung stocking, tapos lalagay yung malagkit. ang sangkap nitong bigas na malagkit nakasilid sa stockings habang niluluto. At wag na wag itatapon ang pinagpakuluang katas ng tubo dahil pwedeng-pwede pa itong gawing asukal, kaway-kaway ang mga 40 at 50 dyan. Dahil ang pambansang kending ito ang magbabalik sa inyong kabataan. Pero ihanda ang inyong ngipin at panga dahil tiyak na mapapalaban ulit sa pagnguya ng balikutya. Kung may makasalubong namang ganitong tindero sa kalsada, huwag madismaya kundi taho ang kanyang ibinebenta. 35 po isa ma. Kundi isang tradisyonal na matamis o candy ng Batangas. Ang pakumbo. At kung mainip sa pagdaan ni Kuya, kakayanin din gumawa ng pakumbo sa inyong kusina. Ilalagay na po natin ang nyug at tunaw na po ang sangkaka. Kung naghahanap naman ng pampatamis, huwag lang sa garapon ng asukal kumutsara ng saklolo. Tingin-tingin lang sa paligid dahil baka may mga pampatamis ding pwedeng mapitas. 2 to 3 hours lang dapat na-harvest na natin pag fresh na fresh siya. Ihanda na ang panulak dahil siguradong maglalaway kayo sa tamis ng ating mga kwento. I wonder, ano-ano ang mga tradisyonal na matamis na pagkaing matitikman pa rin sa bayan ni Juan. Sa high fashion noon, basta naka-stockings, in na in. Bukod sa sunod sa moda o fashion, protection din ito ng kababaihan sa kanilang magagandang binti. Pero dahil sa pagbabago ng estilo ng pananamit at patindi ng patinding init ng panahon, ang stocking ng kababaihan tila naisang tabi na. Pero mga kababaihan din sa Ilocos ang nakapulot ng bagong paggagamitan ng stocking sa halip na ikulong lang sa aparador. Maaga pa lang, todo na sa pagkakatas ng tubo ang mag-anak na ito sa San Ildefonso sa Ilocos Sur. Halos 2,000 pirasong tubo kasi ang kailangan nilang pigain para gawing asukal na muscovado. Kahit di makina na ang pagkakatas sa tubo, napapalaban pa rin sila sa mano-manong pagbubuhat. Matapos ang halos 3 oras na pagpiga ng tubo, isasalang ang katas at pakukuluan sa kawa. Ang pinagpigaan naman ang gagamitin bilang panggatong na isinusuksok sa kalan kada kalahating minuto. Ang pangunahing sangkap na magpapatamis sa sinambong. Yung stocking, tapos lalagay yung malagkit. Ang malagkit na bigas na gagamitin, hindi na sa dahon ng saging ibinalot, kundi sa
Itong malagkit, nilagay sa stocking, tapos ibabad sa buong magdamag para malambot sa umaga, gano'n. Kaya po sa stocking nakabalot para pumasok yung matamis niya, yung asukal. Si Nanay Polis, nagkaedad na raw sa pagluluto ng sinambong. 4 na oras ito maluluto kasi habang ilalagay sa pang sinambong, tumatamis naman yung katas ng tubo, nagiging mas kubado. Paglilinaw ni Nanay Polis, malinis at bagong stockings daw ang ginagamit nila sa pagluluto. Dati, dahon ng nyog, ngayon stocking na kasi hindi na pwede yung dahon ng nyog kasi masyadong marumi. Yung stocking hindi na idodoble, isang gamitan lang po para malinis ang sinambong. Sa aklat ni Carlos Quirino na History of the Philippine Sugar Industry noong 1974, sinasabing bago pa man nagkaroon ng makabagong paggawaan ng asukal, mano-mano at mahabang proseso ang pagdaraanan sa paggawa ng asukal na muscovado. Pakukuluin ulit ito ng 3 oras habang nakababad na ang malagkit para dahan-dahang sipsipin ng mga butil ang tamis ng tubo. Dahil matamis, umaalsa ang katas ng tubo. Kaya kailangang alaga ito sa halo. Matapos ang maghapong pagpipiga at pagpapakulo, pwede na hanguin ng sinambong na bahagi na ng ating matamis na kasaysayan. Sa mga 40 at 50 dyan, kaway-kaway naman. At ibalik natin ang inyong kabataan. Sa pamamagitan ng isang matamis o candy ang balikutsa. Never heard ba mga chikiting? Parang sundot ko lang po. Parang asukal po. Asukal. Matamis po. Medyo may pagka-creamy po, matamis. Now, watch and learn. Ang kending balikutsa, simple lang ang itsura. Pero umaapaw sa tamis. Ginagawa po yan ng mga magsasaka na bilang pampataas ng kanilang enerhiya pag sila'y pumupunta sa bukid. Iyan po ay binabaon po nila sa tuwing pupunta sila sa bukid. Pero bihira na daw ang gumagawa nito. Dahil sa mahabang pagdaraanan bago pa man ito matikman. Ang buong proseso, pangmalakasan. Pero para sa pamilya Saclao, sa Santa Maria, sa Ilocos Sur pa rin, tila laro-laro na lang daw ang paggawa ng balikutsa. Dapat magpersa ka. Magpinat. Dahil pangmalakasan daw ang paggawa ng balikutsa, kababaihan daw ang bumibida. Dahil malaking bahagi ng buhay ng mga taga Santa Maria, Ilocos Sur, ang balikutsa. May sarili silang piyesta para isulong ang kending ito. Napakahalaga po ng paggawa ng balikutsa dito sa bayan namin sa Santa Maria, Ilocos Sur. Napapagalaw niya yung mumunting ekonomiya ng ating mga micro, small, medium enterprises. Kabilang sa mga gumagawa ng balikutsa, ang mga anak na magsasaka na sina Elizabeth at Lily. Yung tutas ng tubo, bago maluluto, 3 oras. Sige lang sa paghalo hanggang lumagkit ang katas at magkulay putik. Pagkahango, isasalin sa maliliit na banga. Ato, ano-an lang tubig pala tumigas yung nasa loob. Matapos ang halos 15 minutong pagpapalamig sa banga, pwede na itong hanguin.
para dumaan sa pinakabakbakang bahagi, ang pagbanat sa balikutsa. Ang 70 anyos na si Sally naman ang bida sa pagbanat sa balikutsa. Mano-mano itong hahatakin ng paulit-ulit hanggang pumutla ang kulay na tila babasagin. Mahirap. Mahirap. Kasi magpe-persa ka. Pag wala kang persa, wala. Bagamat pagkatamis-tamis, may mapait na kwento raw ang balikutsa. Hindi namin po kasi masasabi yung kita namin ng buwanan, ma'am. Kasi Mga ka-wonder, hinay-hinay sa matatamis, anumang sobra ay masama at baka magka-diabetes. Pwede rin humanap ng mga pampatamis na sing sweet pero healthier. Meron? Bukod sa maraming pataniman ng tubo dito sa bansa na pangunahing ginagawang asukal, meron pang ibang pampatamis na mapipitas lang sa paligid-ligid. Tulad ng pampatamis mula sa katas ng buri, isang punong kamag-anak ng nyog. 2 to 3 hours lang dapat na-harvest na natin pag fresh na fresh siya. Ang tuba kasi na galing sa buri o puno ng buli sa Balungaw, Pangasinan, ginagamit na fresh pampatamis. Pero hindi ito yung tubang nakalalasing. Masarap po siya, medyo creamy po yung lasa niya. Ang tuba ng buli ang gamit na pampatamis sa patupat o yung kakaning nakabalot sa hinabing dahon ng nyog o saging. Ang ka-wonder nating si Christine, nakakagis na raw ang pagtitinda ng patupat. Nagtitinda po kami more than 40 years na po. Minana ko po sa mga lolo't lolo namin. Pakukuluin ang sariwang tuba ng buli. Imbis po na asukal ang pinanggamit po natin, hindi po. Yun po ang katas ng tuba ang ginamit natin para tumamis po. Samantala, habang pinakukuluan sa kawali ang tuba, pwede nang gawin ang mismong patupat. Tatahiin muna ang mahahabang dahon ng buli para makagawa ng bagay na patupat. Ito po yung butas niya. Dito natin ipapasok yung malagkit. Kapag gumukulo na, saka ilulubog ang malagkit na bigas na nakalagay sa hinabing dahon ng nyog. At ilalagay po natin yung ginawa nating patupat kanina. Kapag nabawasan na ang tuba at lumapot, Yung tamis niya, ma'am, talagang natural po siya na galing po sa... Ngayon po, luto na po ang ating minatamis na patupat. Yung patupat ko ni ate is masarap po, tsaka tama lang po yung tamis niya. tanging ang pagtitinda raw ng patupat ang kinabubuhay ni na Christine. Kaya laking pasalamat daw niya sa biyayang pampatamis na tuba ng buli. Kung healthier option naman daw na pampatamis sa kape, may nipa sap sugar o asukal na gawa sa pinatuyong katas ng sasa. Bukod sa natural na tamis, may taglay rin daw itong mineral at bitamina. Ayon sa Industrial Technology Development Institute, ang nipa sap sugar ay mula sa katas ng mismong puno ng sasa. Isang natural na alternatibo sa karaniwang refined sugar at wala raw preservatives. Ang nipa sap ay yung parang katas na lumalabas doon sa bulaklak. Pag pinutol yung bulaklak ng nipa sa Infanta, maraming nipa po doon. Sa Bataan, sa Samar, compared sa refined sugar, yung puting asukal natin na almost 100% sugar lang ang naandun. Etong mga alternative sugar, it contains pa rin yung mga natural na minerals na makikita doon sa kanyang starting material, which is the sap, katulad ng mga phosphorus, magnesium, sodium, na itong iba't ibang minerals na to ay actually kailangan ng ating katawan, no, to function properly. Pero kahit mga natural na pampatamis, dapat na sapat lang ang pagtanggas. May matyaga inilalako ang ka-wonder nating si Marlon. Buhat-buhat sa kanyang balikat gamit ang pingga. Masinop na nakabalot para di madurog
at nakalagay pa sa maliliit na kahon. Ano ba ang sweet surprise na ito ni Marlon? Ang pakumbo. Halos isang dekada na raw gumagawa at nagtitinda ng pakumbo si Marlon. Ang pakumbo ay candy o matamis na gawa sa niyog at sangkaka. Mukha man daw komplikado, pero simple lang daw ang paggawa ng pakumbo. Una munang tutunawin ng sangkaka o minatamis na bao na galing sa katas ng tubo. Lalagyan po natin ng tubig. Tunaw na po ang sangkaka, pwede na natin ilagay ang nyog. Saka hihintayin matuyo ang katas at mabuo ang pakumbo. Bukod sa matatamis sa sahog ng pakumbo, kailangan din daw ng tiyaga sa paghihintay at paghahalo. At pagbabalot nito. Kapag kakuha po ng pakumbo, ilalagay po natin dito sa sapin. Saka po natin papatasin siya ng 4-4. Ang pabalot po namin ng pakumbo, inaabot po ng 2 araw pagka marami. Gagawin ko lang ng box para dito po ilagay ang pakumbo. Ang panindang pakumbo ni Marlon, nakasabit sa pasan-pasan niyang pingga o mahabang kahoy na karaniwang gawa sa kawayan. 35 po. Depende din po sa customer. Pag natawad, hanggang 25 po. Ang matamis na pakumbo, pwede ring mag-level up ng mga lutuin. Hilig daw mag-travel ni Chef She sa iba't ibang probinsya para maghanap ng mga kakaibang luto at sangkap. Kaya nang matikman ang tamis ng pakumbo, ang naging kitchen goal niya, magluto ng spicy prawn pakumbo. Meron po tayo dito na pakumbo, which is tinunaw na natin to sa pan para lumabas uli yung kanyang pagkaramelize or medyo maliquid pa siya, so thick. So ito i-set aside muna natin. Pwede na ilagay ang hipot. At syempre, ang magpapasarap sa ating special na putahe, ang pakumbo. Siya yung magdadala or magbibigay na flavor na tamis or nagkakaramelize para dun sa ating dish na gagawin. Hatulan na ang combo sarap ng hipon at pakumbo. Parang nagbe-blend yung anghang at tamis. Lumabas yung umami flavor niya, ha? Okay talaga to. Ang dating candy-candy lang na inilalako sa kalsada, pwede na rin bumida sa handaan. Likas na kay Juan ang hilig sa matatamis. Parang din kasi ito para ngumiti gaano mang kahirap ang buhay ngayon. Basta lagi pa rin kontrolin ang sarili at kumain lang ng sapat para iwas peligro rin. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po, si Susan Enriquez. At ako naman po si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. Ang lahat ng katanungan ni Juan, bibigyan natin yan ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder! Bigyan ng kasagutan, I Wonder!